Yan po mga kalingap, mga kabente. Nung nakaraan po ay galing po ako sa Polillo Island kung saan po ay binisita po ni Lolo ni Casey, yung kanyang kapatid na halos taon na po na hindi sila nagkita. Nakakatuwa kasi naalala nila lolo at lola yung kadalagat binata nila, yung kabataan, medyo bata-bata pa po sila dito po sa Polillo na magkasama sila. Nakakatuwa kasi napaka-sweet nitong dalawa kahit may edad na. Ang tunay nagmamahalan po talaga dapat ay simulat sa pool hanggang sa huli ay nanatiling matamis ang samahan. Yung anak po nila na sila Ate Annalyn, tas yung ibang kapatid ay dito po nag-aral sa Polillo. Nakakatuwa kasi yung mga taga dito ay napakabait, lalo na yung pamilya po ni Lolo ni Casey. Kaya po dito ay wala kang makikita na may depresyon dahil wala po mga problema yung mga tao at isa lang po yung iniisip nila, yung pang-araw-araw po na pangangailangan. Yan, sa syudad, grabe. Sa panahon po ngayon, lalong-lalo na crisis, yan, napakamahal po ng mga bilihin. Kadalasan po, padami po yung nagkakaroon ng depression dahil po sa problema sa financial at problema din sa pamilya. Dito po sa islang ito ay wala ka na pong ibang problemahin, masipag ka lang, marami ka pong magiging hanap buhay. Dito po isa sa pangunahing hanap buhay yung paghuli po ng alimango, alimasag, yan, panghuli din ng isda. Napakamura po dito ng alimango. Yan, katulad po nung sinamahan ko po yung pamangkin po ni Lolo ni Casey na manghuli ng isda sa gabi. Ay hindi po pala pinapansin dito ang lapu-lapu. Yan, kaya po yung mga lapu-lapu po dito sa isla ay grabe po ang lalaki. Ilang araw lang po yung naging experience ko dito, yung bakasyon ko dito sa Polillo Island kasama si Lolo ni Casey. Napakasulit. Kung hindi lang po nagkaroon po ako ng emergency ay ilang araw pa po ang itatagal ko. Nagkaroon po kasi ng emergency. Yan, nagkataon din na Holy Week kaya yung biyahe ay wala ng 3 araw. Yan, kaya di po ako nakasama dun sa first trip kaya nag-decide po ako na maghanap po ng bangka na marerentahan. Yan po yung dito, yung nahuli po naming isda, yung napana po ng isa sa pamangkin po ni Lolo ni Casey. Yan, pinirito po ni Lola at ipapabaon daw po sa akin sa Bicol. Niluto din po yung nahuling hipon, pati po yung ibang mga isda at pinabaon po sa akin. Yan po mga kalingap, mga kabente, dito po sa oras na ito ay 2:00 po ng madaling araw. Napilitan po ako magbiyahe dahil nagkaroon po ako ng emergency. Buti na lang po mababait yung pamilya po ni Lolo ni Casey. At sinamahan po nila ako pabalik ng Impanta. Yan, buti na lang po at may buwan. Napakahirap po kasi ang guide lang po namin yung navigation po sa cellphone. Kapag masama po ang panahon ay hindi po sila pumipilit na magbiyahe. Kasi katulad po nitong maliliit na bangka. Grabe po yung oras po ng paglalakbay po namin. Mabot lang po namin yung baybayin po ng Impanta. Inabot po kami ng 5 oras sa biyahe. Samantalang sa sa Roro, sa malaking bangka ay inabot po ng 3 oras lang. Ang mga ganitong bangka po ay bawal po magdayag sa ganito pong malalayo. Ang iniwasan na po nila sa mga ganitong malalayong biyahe ay magkaroon ng aberya yung kanilang makina, pati yung navigation nila kasi pwede po silang maligaw. Kasama ko din po dito yung anak po ni Ate Martes, yung malago po yung buhok, yung magaling magpana, maghuli ng isda. Pinadala din sa akin yung mga huli niya nung mga nakaraan, kaya salamat dito sa mga nakasama ko. Hindi po biro ang magtira sa isla, kahit po nakakainip pero masaya. Yan, nakakatuwa kasi wala silang mga ganong iniisip na problema. Ang iniisip nila sa pang-araw-araw na pangangailangan ay yung sa pagkain. Wala pa pong kuryente dun sa pinuntahan ko sa Sitio Lawis, yan dito sa Polillo Island. Yan, lang po sila dito, may mga solar panel, yan kung saan po ay yan yung ginagamit nila sa tuwing gabi magkaroon ng liwanag at iba po ay nakikicharge. Kaya marami pong pwedeng hanap buhay dito sa isla, masipag ka lang, di lang po sa pangingisda, napakabenta ng mga tindahan dito. At higit sa lahat, mga sila, honest. Dun sa naiwan po namin isang sakong bigas dun po sa bangka na sinakyan po namin nila Lolo, Lola, inabot po ng 2 araw ay naibaba pala doon sa isang barangay dito po sa Polillo Island at nakabalik naman po sa amin matapos po yung 2 araw. Yan sila Lolo't Lola at Annalyn ay nagpaiwan
3 araw pa po sila kasi hintayin pa po nila pagka mahal na araw ay babalik na sila sa Camarines Norte. Ito po ay late upload dito po sa Polillo Island. Dito po ay nasa kalagitnaan na po kami ng dagat. Medyo nagilid-gilid po kami dahil po sa kadahilan po na medyo malakas po yung po ng tubig. Grabe na po ang lamig kahit po ganitong mga oras, kahit naka-jacket ka po. Kapag matagal ka po dito sa gitna ng dagat, talagang pag hindi ka sanay, talagang lalamigin ka. Yan, kinabahan na po kami dito sa time na ito kasi po yung cellphone po na ginagamit po sa navigation ay malapit na pong malobat. Yan, hindi po dito uso ang power bank. Yung navigation lang po sa cellphone yung nagsisilbing guide namin dito sa gitna ng dagat. Papunta po sa Impanta. Nakakatuwa kasi ang tatapang ng mga katulad nila na kahit po ganito lang yung bangka na dala po namin ay talagang pinilit po nila na maihatid nila ako sa kadahilanan po nga nagka-emergency ako na dapat ay makabalik po ako agad. Yan po, dito po ay mag-alas 5 na po ng madaling araw. Yan, malulubat na po yung cellphone. Yung guide po namin, iniisip ko po yung pabalik po nila. Hindi po sila nakapag-charge ng cellphone. Kaya naisipan ko po na ibigay ko po yung power bank na binili ko na kaya pong tumagal ng 3 linggo kahit ilang gadget pa po yung i-charge po nila. Yan, natuwa yung aming piloto sa bangka. First time daw niya na magkaroon ng ganon na power bank. Yan, malaking tulong din daw itong power bank para hindi sila problema sa pailaw. Yan po mga kalinga, mga kabente, alas 6 na po ng umaga. Yan, malapit na po kami sa Pampang, halos sa 30 minutes na lang. Kitang-kita na din po yung pulo ng Infanta. Dito po kami bababa sa resort. Yan, nagbigay din po ako ng pera dito sa naghatid po sa akin. Yan po mga kalingap, mga kabente, datinan po namin dito sa Infanta, Quezon. Galing po ako sa Polillo. Maraming salamat dun sa mga kasama ko na anak ni Tatay Efren. Yung ganda dito, may mga mga dragon boat. Yan, dito po yan sa Tando Resort sa Infanta, Quezon. Maraming salamat dito sa mga kasama ko sa mga taga Polillo. Hinatid nila ako. Wala kasing biyahe po ngayon. Bali ang susunod na biyahe po ay Sabado kaya Linggo. Pag mahal na araw wala pong biyahe. Kaya hinatid po nila ako kasi may importante po akong lakad. May stranded din ako dun. Hindi ko naabutan yung biyahe. Ito yung ID Resort oh. ID Resort pala ito. Yan, ito po yung Tando Beach Resort dito sa Infanta, Quezon. May mga cottages lang sila dito. Nyo.
Yan po mga kalingap, mga kabente, naging ligtas po yung biyahe ko dyan sa Polillo Island. Yan, napakasaya. Kahit ilang araw lang po ako dyan, sulit na sulit. Yung mga tao po sa Polillo ay napakababait, napaka-safe na safe po din sa mga pupuntang mga turista dyan. Lalo na yung mga residente po dyan na makikita mo talaga, hindi po sila nangingialam ng mga bagay na hindi po sa kanila. Maraming salamat po sa mga nakasama ko dyan, sa anak po ni Kuya Efren, ni Ate Martes. Yan, maraming salamat sa kanila sa ilang araw po na namalagi po ako dyan sa pagbablog. Sila po yung nakasama ko. Yan, sa mga susunod ay baka makabalik pa po ako dyan sa lugar na yan. May mga hindi pa po ako narating sa lugar na yan. Yan, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Yan, pasuporta din po sa aking second channel, Kalingap Jason. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pasubscribe po, Mr. Bintiboy Vlog. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. May aral sa likod ng bawat click. Hindi mo lang binibigay